Sa paglisan ng bagyong Hiner sa Philippine Area of Responsibility, nag-iwan po ito ng 26 na patay. Bukod sa mga nasirang bahay at infrastruktura, pinoproblema rin ng mga residente ang mga sakit na maaring makuha sa baha. Saksi si Susan Enriquez. Kasunod ng monsoon surge kahapon sa Manila Bay, sinimula ng linisin ng tambak ng basura, putik at nabuwal ng mga punong dinala ng mga alon sa bahagi ito ng Rojas Boulevard. Mas kalmado na ngayong araw ang mga alon, pero paminsay nagngangalit pa rin tulad ng naranasan ko habang nag-uulat para sa programang Unang Hirit. Ay muli hong umaahon dito kaya tumutuloy na huuli dito sa may bahagi ng Rojas Boulevard. Truck-truck na basura rin ang iniwan ng pagbaha sa City Camp Lagoon sa Baguio City. Namin sinasabi na yung mga barangays, yung upper barangays, upper barangays, na sana wag silang magtapon kasi kami ang kawawa rito. Pero di pa man nakakaahon sa perwisyong yan, muling bumuhos ang ulan. Ang bahay na ito na wala ng baha ng una naming makunan, muling nalubog sa tubig. 7 residente naman sa Barangay Fairview sa Baguio ang inilikas dahil sa pagguho ng lupang kinatitirikan ng kanilang bahay. Kung hindi basura, malinis na tubig naman ang problema tulad sa Hermosa, Bataan, kung saan may mga naitala ng kaso ng LBM. Dito, may mga umiinom ng tubig mula sa posong lubog sa baha, habang ang ilan sa baha na hinuhugasan ang pinagkainan. Ang problema, sa baha rin tinatapon ng ilan ng kanilang ihi at dumi na iniipon sa mga arinola. Isinailalim na ang bayan sa state of calamity. Pag sinabi mo kasing 1,000 families ang magbe-benefit ng dalawang relief goods, that's good for one day. By doing so, kasi pwede namin ang gamitin yung 30% dun sa calamity fund namin. Ang mga taga Malabo naman, nag-aalala na sa mga posibleng makuhang sakit sa baha gaya ng alipunga at leptospirosis. Mga alipunga na nga po, kailangan na lagyan alcohol tapos ganun din. Ano nga, paalis pa ako pagkatapos ng baha, malilinis. Nangangati talaga. Nakakatakot. Baka mamaya ma-leptospirosis pa ako. 3 bata naman ang patay sa Panghulo, Malabon matapos malunod sa naipong tubig baha sa isang abandonadong lote roon. Taga Valenzuela sila pero nagkayayaang maglangoy sa lugar. Sa kalapit na lungsod ng Navotas, 9 sa 14 na barangay pa rin ang lubog sa baha, kaya nakataas pa rin doon ang state of calamity. Malaking bahagi rin ng Ubando ang lubog sa baha, gaya rito sa barangay Paco na lagpas tao na ang tubig. Kanselado ang klase bukas sa lahat ng antas sa Navotas at Ubando. Sa ibang bahagi naman ng Luzon, gaya sa Ternate sa Cavite, malalakas at malalaking alon pa rin ang humahampas sa mga baybayin. 2 malalaking barge naman na hinihinalang galing Indonesia ang sumadsad sa pampang ng barangay Aloleng sa Agno, Pangasinan. May 50 bahay rin ang winasak ng storm surge sa barangay Zone 2 sa Bulan, Sorsogon. Nasira rin ang seawall sa bayan naman ng Matnog. Wasak din ang ilang bahay sa barangay Leon Garcia sa Agdao, Davao City at sa barangay Zone 1 sa Santa Cruz, Davao del Sur dahil pa rin sa malalakas na alon. 7 barangay naman ang walang madaanan sa Leon, Iloilo matapos bumigay ang hanging bridge doon dahil sa malakas na hangin at alon. Nakataas na rin ang state of calamity sa 18 barangay sa Valenzuela kung saan 13 eskwelahan na rin ang nagsuspinde ng klase. Isolated na rin ang lalawigan ng Batanes kaya nagdeklara na rito ng state of calamity. Nasa ilalim na rin ng state of calamity ang mga bayan ng San Luis at Lemery sa Batangas. Sa huling tala ng NDRRMC, 26 na ang patay sa hagupit ng bagyong Hiner. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi.